Ayan, maligayang araw po ng pagkatuto sa ating lahat at narito na naman po tayo, Tutor Eric, araw ng Miyerkules at araw kung kailan natin isisiwalat ang karunungan dito sa ating Filipino 9, syempre sa ating Itulay online tutorial. At syempre ako po si Tutor Ryan. Hello Tutor Eric! Ayan, isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman po ng Miyerkules. Yes, tama po si Tutor Ryan. tama. At samahan po ninyo kami sa isa na namang kapanapalabik na oras na pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Ako po si Tutor Eric mula po sa SDO Caloocan. At ako naman si Tutor Ryan wala sa SDO Camarines Sur. At syempre pa bago tayo magsimula huwag natin kalimutan i-share at i-like ang ating online tutorial ngayong hapon. At syempre wag rin kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe sa ating Facebook at YouTube channel ang ating DepEd tayo, DepEd Philippines, DepEd TV, gayon din ang EdTech Unit page na live natin napapanood dito sa ating Facebook ng Facebook page ng Itulay Online Tutorial EdTech Unit page. Ayan, kamusta naman Tutor Eric? Talagang excited akong makasama kang muli ngayong araw na ito. Kauna-unahang araw ngayong taon ng 2022 dahil noong nakaraang linggo, 'di ba? Hindi na lingid ba sa kalawan ng ating mga duties na ako po ay talagang nagkasakit. At kaya naman lahat po tayo ay laging panatilihin ang ating malusog na pangangatawan dahil lalo't ngayon usong-uso ang sakit, Tutor Eric. Oo po, dahil naniniwala po tayo sa kasabihang ang kalusugan ay kayamanan. Tamang-tama po yun, Tutor Ryan. Talagang na-miss ka nung mga bata sa ikasyam na baitang, syempre, na-miss ko rin sila, Tutor Eric, at na-miss din kita, Tutor Eric, Ayan. Kaya nga po medyo may konting kaba pa po ako pag nawawala si Tutor Ryan. Para po dun sa mga nanonood ngayon, talagang mas masigla yung aralin at mas masigla po yung session natin pag talagang kompleto tayong lahat dito, Tutor Ryan. Talaga ba? Ayan, Tutor Eric, maraming salamat naman kung ganun. Ayan, sige, magpatuloy tayo. Alam kong excited na din ang ating mga online tuties ngayong araw, no? Filipino 9 at ang ating tatalakayin ay patungkol sa pahayag mo, paliwanag ko. At tayo nga ay nasa ikapitong linggo na ng quarter 2, Tutor Eric. Ang bilis naman talaga, no? Isang araw na lang ang nalalabi para tayo ay matapos sa ating second quarter. Alam mo ba yun, Tutor Eric? Napakabilis talaga. Talagang napakabilis po ng panahon, Tutor Ryan, kasi noong mga unang pagkakataon na umaharap tayo sa mga bata, parang unang linggo pa lang ng unang quarter. Ngayon, nasa ikapitong linggo na tayo ng ikalawang quarter, Tutor Ryan. Napakabilis ng panahon. Napakabilis talaga. Ayan, syempre pa, binabati natin ngayon, Tutor Lodi, Tutor Eric, ang ating mga Lodi dahil matagumpay nilang naisa sa katuparan ang ating mga gawain kaugnay ng ika-6 na aralin noong mga mula ika-1 hanggang ika-6 na aralin ngayong ikalawang quarter. At syempre pa, nandito pa rin sila para tayo ay samahan at matuto sa ating tutorial. Hindi naman po sila talaga nawawala, Tutor Ryan. Laging nandyan yung mga aktibong nakikinig at nanonood sa ating session ngayong araw ng Miyerkules. Ang thumbs up talaga para sa ating mga online tutors. At hindi lamang tuties meron ding mga guro na talagang nakasubaybay tuwing araw ng Miyerkules. At hindi lamang sa araw ng Miyerkules, halos araw-araw dito sa ating EdTech Unit page dito sa ating online tutorial. Talagang palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Katunayan nga, Tutor Ryan, di ba? Meron tayong nakikita dito na halos lahat ng mga mag-aaral sa ikasyam ng baitang ikasyam na baitang ng kanilang paaralan ay nanonood at nakikinig sa atin tuwing araw ng Miyerkules. Talaga namang wala na po akong masabi. Talagang loading at saludo po kami sa inyo. Lodi, saludo. Yan, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa, samantalhin na natin ang pagkakataon. Meron tayo 30 minuto. Naglagay tayo ng 30 minuto para sa pagbati. May oras na, no? Yeah, sige, unahin ko na, Tutor. Ako nang mauna, Tutor Eric. So syempre, binabati ko ang aking mga kapamilya sa Del Gallego National High School, ang aking masipag na punong
guro na si Dr. Lourdes S. Sibilia at syempre gayon din sa buong SDO Camarines Sur, lahat ng mga kaguruan sa aming SDO na talagang nagsusumikap din upang maitaguyod ang pag-aaral natin sa gitna ng pandemyang ito. At syempre pa, binabati ko din ang aking mga mag-aaral, yan. At sa lahat ng mga nanonood natin, na mga nanonood ng mga QTC. Yan, Tutor Eric, natapos na ang aking 30 segundo. Ikaw naman. Ayan po. Gusto ko rin pong lubusin ang pagkakataon nito para batiin ang aming Schools Division Superintendent, walang iba kundi ang masipag na si Dr. Nerissa L. Losaria, ang aming Schools Division Superintendent ng SDO Caloocan, lalong-lalo na po sa buong kaguruan ng Bagumbong High School sa North District o North Caloocan District 4A at sa aming mahal po na punong guro, Ginoong Noel G. Kibuyin, at sa puno ng kagawarang Pilipino na si Gilang Emma Pastrana. Kulang na po ang 30 segundo para sa aming pagbati. Binabati ko po kayong lahat. Ayan. Yes! Kulang na kulang ang 30 segundo, Tutor Eric. Pero gayon pa man, bigyan pa natin ng 30 segundo para sa ating mga live learners ngayong ngayong hapon, no? So syempre batiin natin sa panguna yan. Na una ko nakitang pangalan, Kerubin Gabriel Villamor from Novaliches High School, SDO Quezon City. Fatima Emil Jan Tadeo, Stephanie Claire Dizon ng Muzon High School Division of CSJDM, Shia Rubin, ayan, Prince. At ikaw naman, Tutor Eric. Ayan, binabati ko rin po si Princess Divine C. Manipon from Cabatuan East District, Diamantina, Cabatuan, Isabela. Si Fatima Venice Joven from Muson High School, si Rafaela Ania Viloria, Princess Joy Canjente Balana, Ayla May Mejia Cadelina, at si Eunice de los Reyes from Quirino National High School, Quirino District, Grade 9 Section Kind. Binabati ko lahat ng mga mag-aaral dito sa... Ang dami nating ang daming mga online tuties ngayon, ha? At syempre pa may mga bagong pangalan. Lalong-lalo na ang mula sa Ocampo National High School, Camarines Sur Division. Ayan, magandang araw at maligayang panunood at pagkatuto sa inyong lahat dyan. Ayan. Talaga naman si Tutor Ryan nawala lang ng ilang linggo, ginalugad na yung buong Camarines Sur at merong mga nadagdag na paaralan dito na ngayon lang nanonood. Ang galing-galing talaga. Ayan. At syempre pa sa ating mga nanonood, sige, ipangalap ninyo ang magandang balita na tayo ay mayroong session o online session para mas maraming matuto, hindi lamang kayo. Ayan. Sa pagtatapos ng session na ito, so syempre pa, inaasahan natin na una at kauna-unahan o nag-iisang ating inaasahang layunin ay naipapahayag ang damdamin sa napakinggang akda. Tutor Eric, ano kaya yung akda na ating pakikinggan ngayong hapon? Ayan, konting minuto na lang po at malalaman na natin kung ano yung akdang pag-aaralan natin ngayong hapon na ito. Exciting. Yan po. Para po sa ating sanggunian ngayong araw o ngayong hapon na ito, maraming salamat po sa SDO Coronadal. Ayan, lagi po sila yung talaga namang napakagagaling ng mga gumagawa ng module saan man panig ng buong Pilipinas, talagang mapapasaludo tayo sa kanila. Sang-ayon ako dyan, Tutor Eric. Mula sa first quarter, mula sa unang lesson natin sa second quarter, no? At syempre pa, alam natin o batid natin na ang ating mga lodi ay handang-handa na, kaya't ano pang hinihintay natin? Magsimula na tayo sa ating panimulang pagtataya at eto na, ibibigay ko ang gawain ito para sa iyo, Tutor Eric. Sige po. Para sa ating panimulang pagtataya, ito po yung panuto. Basahin at unawain mong mabuti ang mga pahayag, teksto at mga katanungan. Tutor Ryan, parang ikaw yung bagay dito, no? Ako ba ang nawala? Hindi. Ayan, kung si Tutor Eric ba ang nawala sa linya at ako ay nasa linya, Tutor Eric, ayun, nagbalik na si Tutor Eric. O ako ang nawala. Ako alam. Nalito tayo. Sige, Tutor Eric. Yes. Ayan. So, unang bilang tayo. Yehey! Pasado ako sa pagsusulit.
Anong damdamin ang ipinapahayag sa pangungusap? A. Masaya, B. Humahanga, C. Nanlulumo, o D. Malungkot? Gusto ko pong siguraduhin na ako'y naririnig. Tutor Ryan, naririnig po ba? Naririnig ka, Tutor Eric. Naririnig malinaw ang iyong boses. Nagkawalaan tayo kanina, Tutor Ryan. Hindi ko alam kung ako ba ang nawala o ikaw. Ayan. Ayan. At may sagot na tayo, Tutor Eric, mula sa ating mga mahusay na tuties. Sabi ni Kerubin, Realin, Ivan, Fatima, Riza, Stephanie. Parehas ng sagot. Sabi nila, ang tamang sagot daw, Tutor Eric, ay masaya, titik A. Tama ba, Tutor Eric? Yay! Masaya din ako. Siyempre masaya talaga. No? Pasado ako sa pagsusulit. Ba naman ang hindi sasaya kapag ikaw ay pasado sa pagsusulit? Kaya batid natin ang ating mga tuties at nakatama ng sagot ay talagang masayang-masaya din. Ayun. Okay, para po sa ating ikalawang bilang. Yes, Tutor Eric, ikaw ulit. Anong damdamin ang ipinamalas sa pangungusap na ito? Ano ba? Huwag kang makialam. A. Ano kaya? Pag-asa. B. Pagtanggi. C. Masaya. O D. Inis. Ang bilis naman itong mga Tutor Ryan. Ano ba kasi? Huwag kang mangialam. Ano kayang damdamin? Ayan. Nangingialam no? Sabi po ni Kerubin, Gabriel Villamor, Risa Anog, Realin Ilarde, Fatima Joven, Ivan Garo, at Nick. Sino pa to? Ayun. Ayan, paulit-ulit po pala sila sumasagot, no? Si Stephanie Claire Endison at si Nicole De Los Santos. Ang tamang sagot daw po, Tutor Ryan, ay letrang D. Tignan natin. Nainis nga kaya? Aba! Ang husay na nila, Tutor Eric, ha? Magkilala ng damdamin. Kaya nga po talagang ang bilis nila Kasi nakikialam po kasi. Kaya alam sino ba naman ang hindi maiinis kapag pinakikialaman ng ating sariling diskarte. Sige, sa ikatlo, narito. Pasensya na, pero ayaw kong makisali sa gawaing masama. Anong damdamin ang ipinamamala sa pangusap na ito? A. Pag-asa. B. Pagtanggi. Titik C. Masaya. O titik D. Inis. Ayan, ang bilis talaga, Tutor Ryan ni Kerubin. Grabe talaga itong batang to. Aba, napaka-aktibo naman ni Kerubin palagi. Sinundan din ni Risa, si Risa Anog, sinundan ni... Parehas na naman ang kanilang mga naging kasagutan. Kaya naman, ang tamang sagot sa ating ikatlong tanong ay... titik B, pagtanggi. Aba, ang husay ha. Ang galing. Wala pang nagkakamali, Tutor Ryan. Wala pa ako nakikita. Ika-apat, Tutor Eric, ikaw na ulit. Okay. Anong damdamin ang nangingibabaw sa pangungusap na ito? Natutuwa ako at nakinig ka rin sa aking payo. A. Pag-asa. B. Pagtanggi. C. Masaya. O D. Inis. Natutuwa ako at nakinig ka rin sa aking payo. Ano kayang damdamin? Ayun, may mga sagot na sila at mayroong magkaiba ang sagot ha. Natutuwa. Ang tamang sagot ay, Tutor Eric? Tamang sagot ay letrang C. Tama na naman sila, Tutor Ryan. Tama sila. Si Jazel, Ivan, Kerubin, Jazel, Stephanie. Ayan. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. At para sa ikalimang pahayag, anong damdamin ang ipinamala sa pangusap na ito? Sana nga magkaroon ng katuparan ang iyong mga pangarap. A. Pag-asa. B. Pagtanggi. C. Masaya. O D. Inis. Ano kaya ang tamang sagot para dito sa ating ikalimang tanong o pahayag? Sabi ni Kerubin, A. Eunice. A. Pag-asa kaya? Riza, A. Stephanie, Ivan, parehas na naman ang kanilang mga sagot, Tutor Eric. Po sila, Tutor Ryan, parehas ang sagot. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik. Yes. Tingnan natin kung ano yung tamang sagot sa ikalimang bilang. Ang tamang sagot ay
Letrang wow. A. Letrang A. Lahat ba kayo ay nakakuha ng limang tumpak na kasagutan? Ryan, karapat-dapat na bigyan sila ng virtual clap. Virtual clap! Yay! At palakpakan ninyo rin ang inyong mga sarili. At para naman sa mga hindi nakakompleto ng tamang kasagutan, huwag kayong mag-alala sapagkat nagsisimula pa lang ang ating talakayan. Sasamahan namin kayo ni Tutor Eric para maunawaan ang ating aralin ngayong araw. At syempre, ang husay ninyo mga Lodi. At syempre pa, alam nating batid natin na handang-handa na ang ating mga mag-aaral sa kanilang mga kasagutan pa lang, no? Talagang handang-handa tinatanong pa ba yan kung handa na sila? Tinatanong pa ba yan? Obvious na. Ayan. Yan, Tutor Eric, dahil ikaw ang nagtala nung nakaraang linggo, sige, ikaw rin ang manguna para sa ating pagbabalik tanaw o pagbabalik aral. Ayun. Ano ba yung pinag-aralan natin o tinalakay natin nung nakaraang linggo? Tinalakay natin ang tungkol sa akdang pampanitikan na dula. Ang dula ay isang akda o uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ayun. Yung po yung pinag-aralan namin, Tutor Ryan, no? Tungkol sa dula, pinag-aralan din namin yung tungkol sa direktor, sa mga script. Ayan. Ayan. So, syempre pa, ang tula ay kadalasang itinatanghal sa tanghalan o entablado. At gayon pa man, meron pa rin namang mga tinatanghal sa lansangan, sa bahay, di ba? Ayan, ang tula. Ayan. Doon ay talagang meron na tayong tula. Ayan. Ngayon, bilang pagsisimula, ano naman kaya ang mararamdaman mo o kaya ay maiisip mo tungkol sa mga pahayag nito? Yan, so maaari kayong magpahayag ng iyong damdamin kapag narinig ninyo ang salitang o ang pahayag na ang social media ay tambakan ng parehong basura at ginto. Yan. At ikalawang pahayag, anong mararamdaman ninyo kapag narinig nyo ang pahayag nito? Marami ang may sabi na unti-unti nang nawawala ang kagandahang asal ng mga kabataan ngayon. At bilang mga kabataan, ano ba ang masasabi ninyo patungkol dito o pakiramdam ninyo kapag narinig ang pahayag na ito? Sige. So meron kaya nga tayong hinihintay, Tutor Eric, na magsasagot? Alam ko po, merong magsasagot yan sa mga katanungan na ibinigay natin ngayon at nababasa nila sa ating screen ngayon. Lalo na po yung pangalawang katanungan o pangalawang pahayag na nababasa natin na unti-unti nang nawawala ang kagandahang asal ng mga kabataan ngayon dahil kilala naman po ang Pilipinas hindi lamang sa pagiging mayaman sa kultura at tradisyon, kundi kilala rin tayo sa mga positibong kaugalian tulad ng paggalang. Ayan. Talagang medyo nawawala. Paano kaya? Paano kaya kung mismong sila bilang bahagi ng mga kabataan ang sinasabihan na nawawalan na ng kagandahang asal? Ano kayo mararamdaman o ano kayang gagawin ninyo kung nabibigyan kayo ng mga komentong wala na daw kayong magandang asal? Ano kaya ang dapat ninyong gawin, di ba? Tutor Ryan, meron ng kasagutan si Kerubin Gabriel Villamor. Sige nga, ano daw, Tutor Eric? Ayan, sa unang pahayag po dahil sinabing basura po dahil maraming toxic na post kaya nakakalungkot po. Nalulungkot po siya at nakakalungkot po ang aking nararamdaman. Nakakalungkot naman talaga, no? Merong basura at meron ding ginto. So maaaring sinasabi nito siguro na kumikita tayo sa pamamagitan ng social media, di ba? Usong-uso ngayong pandemic na gamit ang social media na kakapagbenta ka ng mga luma o hindi mo na ginagamit ng mga bagay o kaya naman nakakapag-online selling ka, di ba? Tutor Ryan, pamain po. Ito, 1, 2, 3. Ayan. Screenshot po. Ayan. Usong-uso yan. At syempre pa, sabi ni Riza Anog o Riza Anog, nagulat po sa impormasyong ito, nagulat daw siya, nakalulungkot po na malaman iyon dahil di na dati
noon. No? Merong comparison. Hindi talaga mawawala ang pagkukumpara sa mga kabataan noon o kabataan natin noon, Tutor Eric, at mga kabataan ngayon. Nagkakaiba talaga ang henerasyon. Marami po talaga akong naririnig dito na dati daw po ay kapag kakaharap mo po ang iyong guro sa kahit anong asignatura ay talagang, lalo na pag may hawak na stick, talagang matatakot kang gumawa ng mali. Oo. Ngayon, Tutor Eric, teacher nang natatakot, no? Minsan. Halos lumawa na yung mata mo, hindi pa rin sila tumitigil sa kakaulitan. Talaga namang mga bata. Yes. At batid naman natin ang ating mga taga-subaybay ngayon ay hindi tulad ng mga tinutukoy natin, Tutor Eric. Kaya naman, yes, Tutor Eric, may kinalaman ang ating pinag-usapang ito sa ating akdang tatalakayin at babasahin o pakikinggan na isinulat ni Mercy T. Andujar na may pamagat na si Sita na hindi sumusuko. Ano kaya? Nakakasabik naman ang pamagat ng ating akda, Tutor Eric. Ayan. Hindi talaga siya sumusuko. Tingnan natin kung paano hindi sumuko si Sita sa maikling kwentong ito. Si Sita, ang ating pangunahing tauhan. At sige, ako na ang magbabasa nito, Tutor Eric, para sa ating mga mag-aaral ngayon. Si Sita na hindi sumusuko. Isinilang si Sita sa gitna ng kadukhaan. Lumaki at nagdalaga siya sa lalo pang mahirap na kalagayan. Sa kabila nito ay hindi kakitaan o kinakitaan ng panghihina at kalungkutan si Sita. Palaban siya at positibo ang pananaw sa buhay. Sa kanyang pagtatapos ng high school, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, hindi na kita kayang pag-aralin pa. Maghanap ka muna ng mapapasukan, anak. Magtulungan tayong mapag-ipunan ang iyong pag-aaral. Nalungkot si Sita sa kanyang narinig at naawa sa ina. Inang, kaya ko na po ang aking sarili. Payagan po ninyo akong maghanap ng mapagtatrabahuan at isasabay ko na rin ang aking pag-aaral. Nag-alinlangan man ang ina ay pumayag pa rin ito sa hiling ng anak kahit masakit man sa kanya na mawalay dito. Ulila na sa ama si Sita kaya ang mag-ina ang magkatuwang sa buhay. May 3 pa siyang mga mas batang kapatid na pawang nag-aaral din. Minsan lang sa isang taon nakauuwi si Sita mula sa amo nitong may-ari ng isang karinderya. Tiniis ni Sita ang paggising ng madaling araw at pagtulog ng hating gabi para makamit o para sa pagkamit ng kanyang pangarap na matulungan at maiahon ang pamilya sa kahirapan. Maraming pagkakataon na naiinggit siya sa mga dalagang kaedad niya na masayang kumakain kasama ang kanilang pamilya at nagagawa ang mga gusto nila nang walang ibang iniisip. Darating din ang araw na maisasama ko ang aking mga kapatid at si inay sa isang mamahaling restaurant. Bulong ni Sita sa sarili at ito na rin ang nagbibigay sa kanya ng ibayong lakas upang ituloy ang pangarap at tiisin ang hirap ng pagtatrabaho habang nag-aaral. May mga pagkakataon na hindi na nakaliligo si Sita sa dami ng mga gawaing iniata sa kanya. Minsan ay napaglilipasan na rin siya ng gutom para lang matapos ang gawain at maiwasan ang tindi ng galit ng amo kapag hindi niya nagagawa ang mga bagay na iutos sa kanya. Lumipas ang maraming buwan at mga taon. Nalalapit na ang pagtatapos ni Sita sa kursong Computer Science at may ipinangako na ring trabaho sa kanya ang kanyang propesor dahil sa ipinakita nitong kasipagan at galing sa klase.
Sa wakas, naabot din ni Sita ang inaasam na tagumpay. Ang pinagmamalaki anak sa iyong lakas ng loob at determinasyon. Sa kabila ng ating kahirapan ay nakapagtapos ka ng pag-aaral at hindi ka sumuko. Nagawa rin ni Sita na ilipat ng mas komportableng tirahan ang ina at mga kapatid at siya na rin ang nagpaaral sa mga ito. Patunay si Sita na makakamit ng tao ang kanyang ninanais kung siya ay may tiwala sa Diyos at pagpupursige sa buhay. Yan, at yan ang ating akda ngayong hapon na ito patungkol sa pagpupursigi, determinasyon ni Sita bilang pangunahin nating tauhan. Ayan, naunawaan kaya ng ating mga tuties ang ating akdang binasa ngayon? Alam ko pong naunawaan nila, Tutor Ryan, dahil tagos sa puso ang pagbasa ni Tutor Ryan sa ating maikling kwento ngayong araw. At isa lang masasabi ko, sana all. Sana lahat katulad ni Sita, ginawa lahat para makamit niya yung mga pangarap niya sa buhay. Hindi naging hadlang sa kanya, no, Tutor Ryan, yung kahirapan ng buhay para makamit niya ang kanyang inaasam na pangarap. At sana lahat ng mga kabataan ay tulad ni Sita na sa gitna naman ng kahirapan ay talagang mayroon pa ring punong-punong determinasyon at pag-asa na makawawala sa kahirapan, di ba? At basahin natin ang komento ni Kerubin. Sabi niya, naging working student si Sita po at naging breadwinner siya ng kanyang pamilya. Hindi naging hadlang ang kahirapan upang magtagumpay siya sa kanyang pangarap at pagsisikap po. Tama, Kerubin. Tama ang iyong naging komento. Tutor Ryan. Yes, alam mo Tutor ba si Kerubin ay grade 7 lamang? Wow, grade 7 pa lang si Kerubin pero nandito siya palagi. Tutor Ryan, grabe. Kaya nga bigla akong kinilabutan, sabi ko. Pero yung mga pagbibitiw niya ng salita para siyang napaka-matured, no? Ayan, tama, Kerubin. Good job, Kerubin. Yan, ipagpatuloy mo lamang ang iyong pagtuklas ng kalaman kahit nasa grade 7 ka pa lang, no? Medyo advanced at talagang advanced si Kerubin dahil pang grade 9 ang ating tinuturo ngayon. Ayan, dahil dapat lang na ipagpatuloy ni Kerubin ang kanyang nasimulan, ipagpatuloy na rin po natin ang ating aralin ngayong araw. Yes. Ang damdamin ay isang pandama, pakiramdam, personal na opinyon o ideya tungkol sa isang bagay, palagay, kuro-kuro, pakikiramay, anumang pakiramdam na sinasabing hindi bunga ng pag-iisip gaya ng pag-ibig, galit o lungkot, niloloob o anumang opinyong nagmula sa puso. Talaga ba'y pagano'n, Tutor Eric? Talagang sa heart puso. Na heart, Tutor Ryan. Ang pagpapahayag ng damdamin o emosyon ay may iba't ibang paraan. Natatangi ang pagpapahayag ng damdamin sa iba't ibang paraan sapagkat huwag natin itong kakalimutan, ginagamit ang bantas na padamdam o tandang padamdam sa pagpapahayag nito. Pag sinabi nating padamdam, Tutor Ryan, talagang ito ay nangangahulugang matindi o masidhing masidhi ang damdamin. Ayan, tama. Ayan. At ano-ano nga ba ang mga halimbawa na nagpapahayag ng sariling emosyon o damdamin? Una, meron tayo. Tutor Ryan, binipilit kong gayahin yung mga smiley na binigyan mo dito. Talagang may level pa from negative to positive. Tama. Ayan. Una ay ang damdamin nagpapahayag ng paghanga. Siyempre, halimbawa, wow! Wow, talaga may exclamation point o tandang padamdam. Wow! Ang ganda mo ngayon. Yan. Pagpapahayag ng damdamin na paghanga. Para naman po sa ating ikalawang bilang, damdaming nagpapahayag ng pagkagulat. Ay! Sige nga. Nabasag ang baso. Nabasag. Parang nagalit, parang magagalit ka naman sa totoo, no? Pag parang natuwa ang baso. pa. Parang mixed emotion tuloy yung ginawa ko. Nakakahiya. Siyempre,
gano'n naman talaga. Hindi ka lang nagulat, nagalit ka din kasi yung baso na nalaglag o nabasag ay mamahalin. Lalo na po kung ito ay mahigit 1,000, isa, nako, patay tayo dyan. Tatlong bilang, Dr. Ryan. Damdaming nagpapahayag ng pagkatakot. Halimbawa, naku po, may lumitaw yata ritong bangkay. Dr. Ryan. Talaga, no? Tutor Parang Eric. Ako, hindi ko maipapahayag dahil tatakbo na lang ako at wala na akong masasabi pag ganyan ang nakita ko. Talagang kukuripas ka na lang ng takbo sa sobrang takot mo. Ikaw ba namang makakitang lumilitaw na bangkay, no? Ayan. Wow. Pero alam mo, Tutor Ryan, ang Eric, naninindigan ko lang talaga, sabi kasi ng mama ko, matakot ka sa buhay, wag sa patay. Wag sa patay. Tama yan, Tutor Eric. At speaking of matakot sa buhay, ang damdaming ito ay paghanga dahil gusto kong batiin ang aming masipag, mahusay at talagang iniidolo namin sa pagdating sa larangan ng talagang sa leadership, di ba? So ang aming principal ay nanonood, watching from Del Gallego National High School, SDO Camarines Sur, si Ma'am Ondit Silang Sevilla. Magandang hapon, Ma'am Ondit. Magandang salamat hapon sa inyong suporta. Nice to have you here. Kahit Filipino kami, in English. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes. Ayan. Magpatuloy tayo. Ikalima, ikaw naman, Tutor Eric. Ayan. Sa ikalima, damdaming nagpapahayag ng pag-asa. Halimbawa, sana nga magkaroon ng katuparan ang iyong mga pangarap. Sana nga, Tutor Eric, magkaroon pa ng katuparan ang iyong mga pangarap. Diba? Sana itong taon na ito ay ang isa sa pinakamagandang taon na talagang ating hinihintay, no? Ayan. Ano pa kaya ang sana all o sana ng ating mga nanonood na mga cuties, no? So yan ay ikalima, damdaming nagpapahayag ng pag-asa. Ika-anim, damdaming nagpapahayag ng galit o inis. Paano kaya ito, Tutor Eric? Halimbawa, ano ba? Huwag kang mangialam. Bakit kasi nakikialam? Talagang nagagalit kapag pinakikialaman, no? Lalo higit kapag ikaw ay may sariling diskarte at pinangingialaman ng iba. Alam mo yun. Ayun. So, syempre, binabati ko rin si Ma'am Ajoy Santamina. Ayan ang aking kaguro. Yan. Good afternoon to both of you. Keep the best. Thank you very much, ma'am. Talaga naman. With conviction pa si Madam. Yes. At aming Filipino coordinator, si Ma'am. Bayaan nyo po, minsan pagka may oras ako, pupunta ako sa Camarines Sur. Why not? Bakit hindi, Tutor Eric, di ba? Para makilala ko po kayong lahat. Ayan. Lalo na kapag natapos na ang ating nawala ng COVID, di ba? Alright, so ipagpatuloy natin, naunawaan nyo ba ang ating aralin, grade 9 at anumang level na nanonood? Syempre pa, totoo o naniniwala kong naunawaan ng ating mga mahusay na tuti o mga mag-aaral ang ating aralin ngayong hapon. Ayan. Alam kong malinaw sa kanila, Tutor Ryan, at nakuha nila lahat ng impormasyon na dapat nilang matutuhan ngayong araw. At syempre pa, paano ba nating masisigurong naunawaan talaga ng ating mga mahusay na grade 9 learners ang ating aralin ngayon? Syempre sa pamamagitan yan ng ating pagsusulit. Ayan. Handa na ba ang lahat? So syempre pa, ikaw na, Tutor Eric. Para sa ating pangwakas na pagsusulit o pangwakas na pagtataya, basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag at katanungan. Piliin ang tamang letra na tumutukoy sa tumpak na kasagutan. I-type lamang ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Mag-aantay kami ni Tutor Ryan para malaman namin na lubos ninyong naunawaan ng aralin natin ngayong hapon na ito. Ayan, Tutor Eric. Hindi nawawala yung 10 segundo sa taas. Opo, naunawaan po. Siyempre, kay Ruby, naunawaan ni kay Ruby. Sa umpisa o sa unang bilang, Inang, kaya ko na po ang aking sarili. Payagan po ninyo akong maghanap ng mapagtatrabahuan at isasabay ko na rin ang aking pag-aaral. Bakit ganito ang sinabi ni Sita sa kanyang ina? Ano ang ipinakita niyang pag-uugali? Titik A.
ayaw niyang mag-aalala ang ina at gusto niyang makatulong. B. Sobrang kampante siya sa kanyang kakayahan. C. Galit siya sa ina at ayaw na niya itong makita. O D. Matapang si Sita at gusto niyang lumayo. Ano kaya ang tamang sagot? Ano kayang pinakikitang ugali ni Sita dito? Ang 10 segundo ay magsisimula ngayon. Actually, Tutor Ryan, habang binabasa mo yung tanong, may mga sagot na tong mga nanonood. Meron na. Ayan, punong-puno na agad ang ating comment section. At pare-parehas sila ng kasagutan, Tutor Ryan. Markahan ninyo ang inyong sarili at aalamin namin kung sino ang nakakuha ng perpektong tamang sagot. Ayan, ang tamang sagot sa unang bilang ay titik A. Umpisa pa lang, tama na ang kanilang mga sagot at talagang naunawaan nila ang tanong. Ikalawa, Tutor Eric. Ayan, para sa ikalawang bilang, ipinagmamalaki kita anak sa iyong lakas ng loob at determinasyon. Sa kabila ng ating kahirapan ay nakapagtapos ka ng pag-aaral at hindi ka sumuko. Anong damdamin ang nangingibabaw sa pahayag na ito? A. Lungkot. B. Alinlangan. C. Pagmamalaki. O D. Pasasalamat. Mo, Tutor Ryan, no? Talaga naman may mga sagot na sila. Ayan. Meron talaga watching from Ocampo National High School. Ayan, hindi ko hapon. Ayan. Lester Benaobra po yun, Tutor Ryan. Ayan. At marami pang sumasagot na parehas. Titik-C nga kaya, Tutor Eric, ang tamang sagot? Yun din po ang sagot ko, Tutor Ryan eh. Ayun naman talaga pala. Ang husay. Ikatlo, marami ang nahumaling sa TikTok, may mga matatanda at bata na kapag bibigay di umano ito sa kanila ng aliw at kasiyahan. Batay sa pahayag na ito, ang mga nagti-TikTok ay nakararamdam ng A. Tuwa, B. Takot, C. Lungkot, o D. Pagmamalaki. Ano kaya ang tamang sagot? Ikaw ba, Tutor Eric, ay gumagamit din ng TikTok? Opo, pero hindi po ako sumasayaw, Tutor Ryan. Ay, hindi ba? Magtatakip ng mata. Ayun, hindi po ako nagti-TikTok. Meron akong TikTok account pero hindi ko ginagamit sa pagsasayaw. Actually, ang TikTok naman ay hindi lamang sa pagsasayaw, no? Pwede ka rin diyan magpakita ng kung paano ang pagluluto, di ba? Depende siguro, Tutor Ryan, sa content. Depende. At syempre, papaalala na sa paggamit ng TikTok ay piliin natin yung mga magaganda at makabuluhang content, no? Hindi basta-basta lamang dahil ang mahusay o ang magaling na mga mag-aaral ay gumagamit ng TikTok para sa kapaki-pakinabang at makabuluhang bagay. Sabi nga po nung Miss Universe natin noong 2015, bago mo i-post yan, always think before you click. Think before you click. Hindi lang once, hindi lang twice, kundi maraming beses. Para lagi syempre, po. Yes. Yan, tama. Tutor Eric. Ayan, ano na nga ba ang tamang sagot? Titik Tutor C. Ryan, mukhang medyo nalito sila dito sa tanong. Lungkot. Marami ang naumaling sa TikTok. May mga matatanda at nakapagbibigay di umano ito sa kanila ng aliw at kasiyahan. Batay sa pahayag nito, ang mga nagti-TikTok ay nakaramdam ng maaaring sila'y nalulungkot. Kaya sila nagti-TikTok o kaya sila nahumaling sa TikTok kasi nalulungkot sila. Ayan. Pwede nga naman. Ayan. Pero gawin din natin, tingnan nga natin, Tutor Eric, tingnan nga natin ang mga sagot nila ay titik A. Tuwa. So pwede rin nating tanggapin ang kanilang sagot dahil batay sa pahayag at batay sa konteksto ng pangungusap, talagang nauhumaling ang mga TikTok users sa TikTok dahil talaga namang nakatutuwa, naghahatid ito ng tuwa, di ba? Sa bagay, pwede nating i-consider yung sagot na letter. Kaya mahusay pa din, tama pa rin kayo diyan. Ika-apat, para ikaw sa na. Ika-apat na bilang, laging trending ang love team na Don Bell at humakot ng maraming views ang I Want series na He's Into Her. Kahit hindi ko alam ito, hindi ko nanonood. Bakit nangyari ito?
Anong damdamin ang nangingibabaw sa mga manonood sa kanila? A. Pagkatuwa. B. Paghanga. C. Pananabik. O D. Simpatya. Ano kaya? Ano ba yung love team na Don Bell? Sino ba si Don? Alam ko po si Donnie, di ba? Oo, si Donnie Pangilinan, anak ni Maricel Laksa. Hindi ako nanonood po, Ryan. Hindi ako nanonood. Wala nang oras sa panunood, Tutor Eric. Kaya sa busy nating mga gawain. Pero Tutor Ryan, itong mga mag-aaral natin na kasalukuyang sumasagot, kahit busy sila, nakukuha nila yung mga tamang sagot sa mga katanungan na pinapakawalan natin ngayong hapon. Ang tamang sagot daw ay letrang B, sabi nila. Letrang B kaya? Meron din ako nakitang C ayon kay Nicole. Pero karamihan, Tutor Ryan, letter B. Tama? Yes. B. Ano nga kaya? Ayun. Kaya naman pala dahil titik B talaga ang tamang sagot. Damdamin nangingibabaw ay ang paghanga. Kaya nga nagiging trending, no? Yan ang love team. Yan ang gagaling ninyo, mga Lodi. Natapos na naman tayo. Natapos. Sino kaya, Tutor Eric, ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Ayan. At ating kikilalanin bilang mga active tutors, hindi lamang isa dahil marami tayong nakitang mga aktibong mga mag-aaral parang na lahat may feature natin sa huling araw. Sa huling araw dahil ang huling araw ay sa susunod na araw na ng Miyerkules na linggo. So kilalanin natin ang mga yan sa susunod na linggo. At pwede rin kayong mag-join sa aming live, ha? Pwede rin tayong mag-invite ng mga joiners sa ating live next week. Yan. Oo, pero Tutor Ryan, as of now, nakikita ko dito sa ating ay lahat po sila ay nakakuha yata ng perfect score. Totoo. Siyempre. Talagang competitive at palaban ang ating mga mag-aaral. Lagi po yan. Yes. At siyempre pa, bilang pangwakas na gawain, ang inyong takdang gawain ay mamimili kayo ng 2 paksa mula sa pagpipilian. Babasahin ninyo ito sa internet o kaya ay sa mga magazine, pampaaralang papel o sa pahayagan. Isulat ang mga bagay na nakapagbibigay sa iyo o sa inyo ng mga bagong pananaw at damdamin sa inyong buhay, pag-aaral, pakikipagkaibigan o sa inyong mga mithiin. Malino kaya yun, Tutor Eric? So, gamit ang magazine, internet, ano kaya ang mga bagay na kapagbibigay sa kanila ng bagong pananaw, pagkilala sa mga bagay, Diyan natin malalaman kung ano ba yung damdamin nila dun sa mga napili nilang paksa. Yes. Yeah. Hey, Kervin, congratulations. Meron pala magpipilian, Tutor Ryan. Ito pala yung 3. Ayan. Nabanggit kanina. Sige, Tutor Eric, ilad mo na ang mga pagpipilian. Ayan, medyo pinagaan na namin ni Tutor Ryan yung gawain ninyo. Hindi na kayo maghahanap dahil mamimili lamang kayo dito sa 3 aming ibibigay na paksa. Ayaw namin kayong pahirapan. Una, pagkahumaling ng mga Pilipino, ito ay totoo sa Korean drama. Pangalawa, ang pagbubukas ng pasukan sa buwan ng Agosto. At ang ikatlo, ang pagbabago ng kalagayan ng pag-aaral ngayon, social media at Netflix. Paboritong libangan din natin yan, Tutor Eric, kapag tayo ay nais mag-relax, manood ng movies gamit ang Netflix. Ayan. Ayun, syempre pa, ayan, sabi ni Riza, Sir, may GC po ba kayo? Syempre, meron, Riza. Ayan, sana po ay meron tayong mga ibang learner na magbigay ng link o mag-add kay Riza sa ating pambansang GC sa Filipino para updated lahat at natututo. Huwag kalilimutang i-share at i-like ang ating session ngayong araw. At syempre pa, muli ang pagbati sa ating mga mahusay at aktibong mga sumusubaybay at natututo sa parehong pagkakataon, dahil tunay na mga lodi kayo. So, ang inyong mga kasagutan ay i-share ninyo sa pamamagitan ng pag-post sa inyong social media account, partikular sa Facebook, gamit lamang ang hashtag na Filipino9,
hashtag Itulay Level Up at hashtag Tutor Ryan at Tutor Rai at Eric. Ayan. Ayan, muli po nagpapasalamat po kami hindi lamang po sa lahat ng guro sa buong Pilipinas, lahat ng mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga anak sa araling ito at pati po sa ating mga mag-aaral sa ikasyam na baitang sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Na naman po tayo sa susunod na Miyerkules, ang huling linggo mawawala, ha? Sa ikalawang quarter, alas 3 ano kaya hanggang ang alas sorpresa 3 ng 40. Ano kaya ang sorpresa sa atin ni Tutor Eric sa susunod na linggo? Kaya huwag kayong mawawala, ha? Lagi kayong tumutok sa ating Itulay online tutorial dito lamang sa DepEd EdTech Unit page. At maraming salamat. Para sa anumang komento o suhestyon, mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph o kaya naman i-scan ang ating QR code na nakikita sa ating screen. Ayan. So, para po sa ating susunod, ang susunod naman po natin na matutunghayan ay walang iba kundi ang mga magagaling na tutor ng Filipino Grade 10 na si Tutor Pam from SDO Caloocan at si Tutor Donna from SDO Las Piñas. Yes. Muli, tutukan kami dito sa Filipino 10 tuwing araw ng Miyerkules 3:40 to 4:20 ng hapon. Ayan, magkita-kita tayo sa susunod. Ako po si Tutor Eric ulit Precious na Joy, nagsasabi. Ermeline, Kerubin, Riza. Kami po sa asignaturang Pilipino, kami po ang kaagapay ninyo. Paalam po!